na phrases na vain ang tingin ng ating Panginoong Jesucristo dahil hindi daw sila naririnig. Well, of course, dahil idolatry, nananalangin sila sa maling Diyos. Pero ang pinupuna rin dito ng ating Panginoon ay yung paraan ng panalangin na gumagamit ng mga paulit-ulit na mga pananalita. Ang prayer ay relational at hindi mechanical. So pag sinabi natin relational, you pray because you are speaking to someone who is related to you or who is close to you. So ganun din sa communication when it comes to relationships. So of course, hindi healthy ang relationship without healthy communication. So, hindi mo naman pwedeng kausapin ng partner mo ng vain repetitions lang din. Na araw-araw, laki bang sinabi, kundi ang ganda mo, mamaya, ang ganda mo, ang ganda mo, ang ganda mo. So, nagiging vain repetition, nawawalan siya ng siset kabuluhan. Prayer is relational, not mechanical, so it need to be sincere and thoughtful. So, ang prayer na acceptable is yung nanggagaling sa malalim na puso ng isang tao at ikaw ay conscious sa mga sinasabi mo. Yan ang sinasabi ng Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 6. So, ang sabi dyan, finally, brothers, verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So, yung request be made known to God, ibig sabihin, magkakaroon ng laman yung prayer mo na composed from your experiences. Dahil sabi niyan, in everything. So, sa lahat ng ating mga nararanasan, ginagalawan, so, maggagaling dyan ang composition ng ating prayer. So, hindi ito formulaic. Hindi ito, alam mo yun, na kinompose ng mataas, tapos binigay sa'yo, i-pray mo to lagi, 12 times a day, para ikaw ay gabayan. So, wala po tayong ganyan doktrina ng prayer. Though, makakakita tayo sa mga nag-aamping sila ay Kristiyano, alam naman natin yung malaking church na yon, na kapag ikaw ay nangumpisal, manalangin ka ng 10 Ama Namin, 10 Aba Ginoo, gawin mo araw-araw, parang reseta, 7 times a week, ganyan. So, mapapatawad ka ng lubusan. Pero hindi po ganyan ang doktrina ng Bible kapag prayer ang pinag-uusapan. Bigay natin ang doktrina ng Bible. Ang prayer na ayon sa salita ng Diyos, ito ay expression ng ating mga kahilingan o kagustuhan sa Diyos para sa mga bagay na align sa Kanyang will. So, hindi tayo nagpe-pray para masunod yung will natin or para ipasunod natin yung will ng Diyos sa will natin. Nagpe-pray tayo para yung ating mga desires in life maging aligned with God's will. At ito ay ino-offer natin in the name of Christ. Kaya napapansin niyo ang prayer natin sa dulo, dalangin namin ito, ito po ang aming samo at dalangin or panalangin sa pangalan ni Jesus. Minsan, nilalagyan pa natin ng adjective. So, sa matamis na pangalan, di ba? Mga ganun-ganun. Sa pinakamataas na pangalan. So, di ba? Marami tayong nilalagay dyan. Basta sabi, it should be offered to the name of Christ through the help of the Spirit with confession of sins and gratitude for His mercies. May mga elemento ang prayer. So, you don't just say your desires. You don't just say your requests. But it must also dapat meron din siyang elemento ng confession of sin. Kasi hindi naman tayo tumitigil sa paggawa ng kasalanan. Gusto natin tumigil at nakakatigil tayo in some, but not all the time. So we still have reasons to confess our sins directly to God in prayer. So, napakahalagang elemento ng paghingi ng tawad sa panalangin. Huwag lamang po yung manananghalian tayo tapos yung magpe-pray, mananalangin ng confession of sin, kasi yung confession of sin, inisa-isa yung mga kasalanan na nakikita niya. That's unethical. So, may lugar po sa ganyang klase.
At syempre, gratitude for His mercies. Ano sabi ni John Calvin sa kanyang book na Institutes of the Christian Religion, Book 3, Chapter 20, Section 2? Sabi niya, prayer is the chief exercise of faith by which we daily receive God's benefits. It is by the benefit of prayer that we reach those riches which are laid up for us with the Heavenly Father. So, ang panalangin daw, ito raw ang pinaka dapat na ginagawa ng isang mananampalataya na kung saan lagi niyang natatanggap ang mga benepisyo mula sa Diyos, at dahil dyan, sa pamamagitan ng panalangin, nare-reach o naaabot natin ang mga kayamanan na yon na kung saan ibinigay sa atin ng Heavenly Father. So yan ang sabi ni John Calvin. Pero anong sabi ng ating Confession of Faith? Prayer with thanksgiving, being one part of natural worship, is by God required of all men. Nabasa na natin ito last week. But that it may be accepted, it is to be made in the name of the Son, by the help of the Spirit, according to His will, with understanding, reverence, humility, fervency, faith, love, and perseverance, and with others in a known tongue. So you don't pray like gibberish. So, like what other people are doing. Napag-aralan po natin, ano ang likas ng prayer? Ano po yung nature ng prayer? Unang dapat po natin ilagay sa ating mga kaisipan na kapag sinabi kong prayer, ang prayer ko ay gawa ng pagsamba. That is why, hindi pwedeng matapos ang worship service ng Lord's Day observance without prayer. We always pray because prayer is an act of worship. When you pray, you worship. So, do Christians worship every day? Yes, they do. Why? Because prayer is an act of worship. So, Christians worship every day. But, this kind of worship is not corporate. Kaya iba pa yung corporate. Nililinaw ko po sa inyo. Pag sabihin nyo, at least nag-pray ako ng linggo kahit wala ako sa church. Okay, you worship God through prayer. But merong klase ng worship in corporate sense na yun ang utos niya every Sunday. So, diyan, maaaring makaviolate ang iba. So, ang prayer ay act of worship. Dinidefine ng confession natin na ang prayer ay mahalagang bahagi ng natural worship. Ano po? Bakit may natural worship? Diba may corporate worship? Ang natural worship, yung ikaw, sa maraming paraan, paano mo worship ang Lord? So kung working ka, you do diligently your work. You come to work early. Alright? You're excelling. Your managers are praising you for giving them good numbers. Alam niyo ba ang gusto sa inyo ng mga managers? Your numbers. Not you per se, no? So, pag binigay mo yung mga magandang numbers na yan, you're good, they will treat you with Jayco or Starbucks or whatever it is that they want to give you. Because you've given them numbers, good numbers. But don't you know that doing great in work and bearing the name of Christ at the same time is worship. Now, worship mo ang Lord by doing good sa iyong work. Hindi ka pa nag-preach ng gospel. Why? Because they're seeing you, ganito pala ang Christian. Merong magandang discipline sa workplace. So, how much more kapag ka nagsasalita ka na about Christ? Right? Kaya, prayer pa lang, worship na yan. At ito ay part ng natural worship. It is both a spiritual duty. Spiritual po ito na duty. At ito po ang paraan ng mga tao para kanilang ma-express ang dependence, adoration, at submission to God. Why we pray? Why we pray? Kasi prayer is a communication. Ang prayer ay communication. At ang nagko-communicate ay mga personal beings.
Di ba? Di ba? Kunyari, Hapon at Pilipino, wala silang third language, wala silang second language. Paano sila makakapag-develop ng relationship without understanding each other? Di ba? Pwede ba yung mata-mata lang? Di ba? Ngiti-ngiti lang? O hug-hug lang? So, they have to have a proper communication. So what happens is, meron na tayo ngayong mga Google Translate and so many other means of communication na sa paraan ng yon, natutugunan yung pangangailangan ng communication between personal beings. Kasi nga magkarelasyon sila. So the reason why we pray in a very simple way of explanation is we as personal being and God as a personal being needs to talk. And it is by the means of prayer. Kasi personal yung Diyos eh. Divinely speaking, meron niyang emotion. Divine na. Hindi pang tao. At yan ay may feelings, nagagalit, jealous, yan ang mga sinasabi ng Bible. Loving. So how can you communicate with God that you can't see? You pray. Kaya yun yung sinasabi natin. Ang prayer ay expression natin ng ating dependence, adoration, at submission to God. Ano po ang sabi ng Psalm 95 verse 6? O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Kaya hindi rin maaari kahit pa nagsasama-sama tayo dito, pero wala tayong isahang panalangin. Ay hindi din ito magiging worship. Kaya ang worship ay kailangan may prayer, at ang prayer ay hindi lang din dapat pang church. Mga kapatid, baka ang huling prayer mo ay yung last Sunday din, ha? Yung nandito tayo. Okay, anong Wednesday? So, as part of natural worship, we should also pray personally. At ang pinakamahabang prayer dapat natin is yung prayer natin na tayo na lang mag-isa at Diyos. Alright? So, Matthew 6:9, tinuro ng ating Panginoong Jesucristo kung paano sambahin ng Diyos sa prayer. Kaya ang beginning ng Our Father ni Christ ay Our Father in heaven, hallowed be thy name. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Or, holy be your name. So, let us be mindful that because prayer is an act of worship, we should begin our prayer with no less than adoration or worship of God. So, yung sinasabi natin lagi, yung pattern, yung ACTS, acts, hindi baptist ha. Ito, yung acts na to, ay mayroong corresponding meaning. So, ang A ay adoration. You begin your prayer with adoring God. Worshiping Him in your prayer. So you say like, most gracious and heavenly Father. So marami. C is confession. So syempre, may mga nagawa tayong kasalanan daily or in a day. So magandang ma-review mo in prayer. Pag na-review mo siya in prayer, pagkatapos mo mag-pray, doon ka ngayon hihingi ng wisdom, how can I avoid the same mistake? Kasi meron yan. Diba? So, confession, thanksgiving, hindi man tayo nakakapag-thanksgiving sa prayer meeting, okay lang yun. Huwag lang mawawala sa sarili natin prayer. Yun ang importante. And supplication. Yung supplication, Old English, hindi ibig sabihin ng supplication, nagsusupply ka.
Ang supplication, humihingi ka ng supply. Baliktad, humihingi ka ng supply from God. So, sa ibang word ay petition. Ikaw ay nanghihingi sa Diyos, nagre-request ka sa Diyos. So, yan po, ang nilalaman ng prayer, at iniuugnay natin ito ay worship, dahil kinakausap mo ang Diyos, and He deserves to be worshipped. So, your prayer must begin with worship, more than anything else. So, let it be a habit of us. Now, when we pray, we always begin with praising God. Alright? More than anything else. And second, ang prayer po ay means of grace. Dahil natin narinig yung means of grace. Kahit saan narinig yung means of grace. Pero ano po ba yung means of grace? Means, medium, kasangkapan, or daluyan, maraming klase yan. So alam niyo yung grasya ng Diyos galing sa langit. Di ba? Wala namang grasyang galing sa impyerno. Di ba? Ang grasya ng Diyos galing langit. Kaya lang, may dadaanan yan bago mo matanggap. Alright? At ang mga dinadaanan, yan yung mga pamamaraan o pagkakasangkapan ng Diyos bago makadating sa kanyang mga anak ang grasya. Ang tawag doon, means of grace. At isa sa mga ginagamit ng Diyos na paraan para maiabot sa iyo ang kanyang mga grasya o biyaya ay sa pamamagitan ng panalangin. Dahil ang panalangin, ito ay primary means na kung saan nako-communicate natin sa Diyos ang grace at nakakahingi tayo ng strength na kailangan natin bilang mga mananampalataya. Pakibasa po ang mga Hebreo 4:16. Hebrews chapter 4, verse 16. Hebrews chapter 4, verse 16. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Paano daw tayo makaka-receive ng mercy? Automatic po ba? According sa text, you come to the throne of grace first. So sometimes, the reason why we feel like we're not blessed is because we don't come. Very simple. Tama? Ano pa sinasabi ni James? Ye receive not because ye ask not. Ang question dyan, mga kapatid, is there any fees to come to God in prayer? Is there any hard way to go to God in prayer? Is there just a particular room that you need to go in order for your prayers to be acceptable? And the reason and the answer is there's none. Wherever you are, you can talk to God in prayer. Whether it's in public or in private. Pero bakit natin yan nakatatamaran ba? And I will ask you a question. Who is the person that you talk very much a day? And I will tell you that person, kung mas marami kang nasasabi sa kanya compared to God, he or she is your idol. So ano ang violation na pwedeng makommit sa pagiging neglectful of prayer? Idolatry din. Idolatry din. Because when you really love a person, you talk to him. Kahit wala nang maubusan na kayo ng topic. Diba? Kahit wala na kayong pag-usapan. Basta, tinanong mo ka na, kumain ka na? Tatanong mo naman, kumain ka ulit. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, sana daw kinakausap natin ng Diyos ng ganun. Eh di pala si Ruder TV ba yun? Yung parang Bible Ninja MM. So, sabi niya, Lord, dapat daw manalangin tayo. Lord, kamusta ka na po? Galing yung mga reform. Bakit
bakit ganun? Hindi ganyan, regulative din ang prayer, ganyan-ganyan. Hindi na nakita yung ibig sabihin ng tao. Hindi daw kakampi na, reform ako. Regular, naniniwala din ako, regulative dapat ang prayer, pero saan nanggagaling yung puso nung nagsasabi nun? Gusto niyang makausap ang Diyos in a personal level, kasi hindi ganun ang mga churches ngayon. Ang mga churches ngayon, let's pray mga kapatid, pinapaganda yung composition ng prayer, gumagamit ng mga malalalim na salita, and yet nasa ilalim ng puso nila na ang gusto lang nila, ma-impress yung mga tao. Huwag ka na lang sanang mag-pray if that is your reason on why you are doing it. Di ba? Kaya, hindi sukatan yun. Napaka-prayerful naman ni kapatid. Bakit? Ang lalim ng mga sinasabi sa prayer. Hindi yung ganun yun. Marami akong kilala magaling mag-pray sa church, pero nahulog sa mga samot-saring mga skandalo. Kung ano sana mangyari sa akin. So ano ibig sabihin nun? Ang prayer niya, pinapractice niya. Though wala namang masama doon. Pero again, namimiss mo ang tamang intention ng prayer. Sa pamagitan din ng prayer, na-express ng mga believer na nakadepende sila sa Diyos, humihingi sila ng karunungan at karanasan na makipag-communion sa Kanya. Alam nyo, we always pray. I'll say this to you. Laging sinasabi ng mga magulang natin, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Pero hindi rin nila na-realize, pakinggan nyo mabuti, na kung ano sila ngayon bilang magulang, first time din nila yun. Nakikits nyo? Tayo, kunyari ako, kabataan na nasa 20s or mid-20s, yung mga nauna sa akin, pwede silang magsabi sa akin, mag-advise sa akin and all. Yung mga naunahan ko na, yung mga nasa teens, pwede ako magsabi sa kanila. Pero ako bilang 20s, it's my first time. Kayo bilang 40s, it's your first time. Kayo bilang 50s, it's your first time. Kasi hindi naman umuulit yan. Hindi naman tayo naniniwala sa incarnation. Sa reincarnation eh. Incarnation, oo. Pero sa reincarnation, hindi tayo naniniwala dyan. So, hindi rin pwedeng gamitin reason yan ng mga matatanda para sabihin na okay na sa akin yung basta naaalala ko yung Diyos. Kasi, ano man ang kinalalagyan mo ngayon, bilang nasa ganyang stage ng buhay, it's also your first time. Kaya minsan, sumasangguni pa sa mga mas matatanda pa. Kasi nga, their first time. Diba? Yung magulang, first time din nila maging magulang. Yung anak, first time nyo maging anak. Pero pag magulang ka na, hindi mo na first time. Bakit? Kasi magulang ka na. Pero yung pagiging magulang, first time mo. O, nagkaapo ka, first time mo maging magkaapo. Hindi kasi nauulit yan. Hindi natin alam kung pagdating sa langit, may reproduction pa or what. We really don't have any matibay na information about that. But what I'm saying is, kung hindi nauubusan ng reason para mag-depend tayo sa Diyos, hindi nauubusan ng reason dahil araw-araw may bago tayong knowledge na kailangan matutunan, at iba-ibang experience natin at karamihan sa kanila first time, then there's no reason for us to stop praying. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving, let your request be known to God. Ang point, mga kapatid, kasangkapan ng Diyos ang prayer na kung saan, bilang mga katipanan ng Diyos, nakikipag-usap tayo sa Kanya, na-express natin ang ating mga papuri, pagsamba, at pagdepende sa Kanya sa pamamagitan ng spoken at unspoken words. If you cry because of your struggles, and you can't even say any words at all,
But you are thinking about God and telling Him, you know what's in my heart is a prayer. Kahit pumatak lang ang luha mo sa sahig, thinking about God and thinking that kailangan kita ngayon, Lord, sa nararanasan ko na ito. Parang kalaban ako ng lahat. It happens. Kailangan pa ba nating dumaan doon para ma-appreciate natin ang halaga ng prayer sa buhay ng bawat isa? Pero kung kailangan, sana. Bakit? It's a privilege of yours that sometimes or oftentimes you are just taking for granted. So pag-usapan natin yung Trinitarian nature. No? Ang prayer natin, alright? Ang prayer natin, Trinitarian din. Ang 1689 London Baptist Confession nagtuturo na ang biblical prayer, alright, ay dapat na explicitly Trinitarian. So, kanino tayo nagpipray? Sa Diyos Ama. To whom? Sa Father. Kaya nga ang turo ni Jesus, Ama namin Diyos. Ama namin. Ama namin. Bakit hindi Ama niya lang? Kasi church na eh. Yung mga disciples niya kasama na. Kaya Ama namin. Corporate prayer pa nga ang turo eh. Diba? Ama namin. Sumasalangit ka. So, kanino ina-address ang prayer? Walang iba kundi sa Diyos. Ang prayer ay directed primarily sa Diyos Ama na fountain of all grace. Ang tanong, paano mo ipapadala sa Diyos Ama? Sa pamagitan ng Diyos Anak. Alright? Sa Diyos Anak. Yan yung tinatawag na true. Ang sagot, si Jesus, the Word. Kaya paano natin in-end ang prayer? Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At sa kapangyarihan nino, ito yung Bible, ng Spirit. Kaya an example. Kapag ka gusto mo gumawa ng will, meron kang, ano tawag dyan, Sister Maybelline, yung may papamana, may tawag dyan. Yung tawag sa, yung mga pag-aari mo na, basta ganun, properties, or asset, or what, like property. Okay. Inheritance. Ipapangalan mo, kunyari, bibigay mo, meron kang pagbibigyan. Gato ko kasi paliwanag yung Spirit. Hindi ka basta-basta kukuha ng papel. Tapos, gusto ko bigay ang lupa ko kay ganito. Hindi honor yun. Bakit? Unang-una, asan yung lupa mo? Anong sukat? Saan banda? Nakarehisto ba? Pupunta ka sa notarial services dahil yung mga tao doon ang nakakaalam ng tamang pagkukompose ng mga will o ng mga affidavits. Right? Kaya kahit ikaw ang may gusto, you need to go through correct people for them to compose your will. Kaya nga nagkakaroon na yan ng mga legal terms and so on and so forth. Hindi lang basta ikaw. So when you pray, nasa iyo yung substance, ano ang gusto mong sabihin, but the Holy Spirit corrects it. The Holy Spirit empowers it, and the Holy Spirit gives you the right content and the right direction and the right intent ng prayer. Tapos kay Jesus, and Jesus will bring it on to the Father. Kaya Holy Spirit, ito ang tumutulong sa mga mananampalataya sa panalangin, nag-i-intercede sa kanila, at tinutulungan sila according to God's will. Tanda natin, engaging in Trinitarian prayer
fosters a fuller sense of communion with the triune God, experiencing the richness of His grace and presence. Ngayon po, hindi lahat ng prayer pare-pareho. May iba't ibang klase ng prayer na binabanggit ang Bible. Una, yung prayer of adoration or prayer of praise. Pinupuri ang Diyos sa kanyang attributes, character, and works. So, kadalasan mo ito makikita sa Book of Psalms na ang content ng prayer is just all about praising God. So, ito, ginagawa din natin, wala ka talagang masabi, or nasabi mo na sa Diyos, and nag-pray ka uli sa Panginoon, at gusto mo na mag-focus lang sa kanyang nature and attributes, so you pray the prayer of adoration. So, maraming mga example tayo dyan, kagaya ng Psalm 145:3, great is the Lord, and greatly to be praised. Ito na sinasabi ng Psalm 48, great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountains of His holiness. Diba? In so on and so. Now, ikalawa ay confession of sin. Yan. Ito yung pag-amin, pagtanggap na tayo ay nagkasala laban sa Diyos at humihingi tayo ng kapatawaran mula sa Kanya. Alright? Example nito, nung nag-pray si David ng pag-repent niya dahil doon sa kanyang ginawang sin of adultery against who? Kay Bathsheba at saka kay Uriah, yung asawa. Yeah. Nanganak yung kasalanan niya dahil gusto niyang pagtakpan yung ginawa niya. Nagawa niyang ikadala yung asawa sa unahan ng gyera para mamatay kaagad. Di ba? So, hindi nadala si David, hindi na convict. He needed to have a prophet confronts him. So, what happened? Si Nathan, na propeta ng Diyos ng panahon na yun, ay may sinabi sa kanyang parable, tapos yung parable ay related sa ginawa ni David, at sabi niya, anong dapat gawin sa ganitong tao, at walang abog na sinabi ni David na dapat patayin yung ganyan, dapat parusahan yung ganyan. At sabi ni Nathan, you are the man. Ikaw yun. Ikaw ang tinutukoy ko. And what happened immediately is David repented. At yung prayer niya, Psalm 51, focuses on repentance. So, walang humihingi. Ang paghingi niya, ito yung repentance. Nandun pa rin yung acts. Pero may kita niyo yung repentance. Repentance lang siya lahat. Pero paano makuha yung acts doon? You praise God first because you know He is forgiving. Yun yung content. I praise you, God, because I know you are forgiving. You show mercy to thousands, even to the 4th generation. And ano yung confession? Now I am guilty before thee. Thou knowest my sin. Thou knowest my iniquities, my transgression. Okay, magpipray ng King James, ha? Kung kaya nyo. Pero, yun kasi yung common in regular sa Bible. At paano mo gagawin yung thanksgiving? I know, Father, that your forgiveness is ready before me. At ano yung supplication? I ask thee humbly to forgive me of my sins. Ba? Andun yung acts, pero repentance siya lahat. So, yun yung sinasabi ko. Yung sa confession of sin. Next is thanksgiving. Ang thanksgiving, ito yung syempre, pasasalamat natin sa Diyos sa walang humpay na mga provision, grasya, at mga nasasagot na panalangin. Do you even have a checklist of your prayer items? And you are manually checking it once the Lord has answered it. Baka po hindi Kaya dapat magiging laman din ng prayer meeting natin ng mga answered prayers. May prayers po tayo, may prayer po tayo na pinapanalangin natin at ngayon nagkaroon na po ng katubunan. So thanks be to God. Marami dyan, lalong-lalo na si Apostle Paul sa Philippians na kung saan doon pa lang sa naalala lang niya ang kapatiran. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naaalala ko kayo sa panalangin. Philippians 1. Sabi ng isang kapatid na dating miyembro ng Historic Heritage, yan daw ang magandang sasabihin kapag ka mayroong ang gustong formahan. I thank God
that I remember you. Pwede. Next is supplication. Supplication or petition, yung sinasabi natin kanina, pinepresent natin yung ating mga personal request at pangangailangan sa Diyos. Ang example niyan ay si Hannah. Does anyone here know about this story of the Bible? Na si Hannah, na asawa ni Elkanah, na si Elkanah may isa pang asawa, si Penina, at si Penina may dalawang anak, si Hannah wala. So iniinggit ng isa yung isa, dahil syempre, parang wala noon kasi ang tingin, parang wala ang kwenta-kwentang asawa pagka hindi mo nabibigyan ng anak yung asawa mo, di ba? So, noon yun. Pero ngayon, salamat sa Greco-Roman world na inintroduce sa atin ang adoption. So, hindi problema ngayon yung hindi ka makapag-produce ng anak by your own. Because it is a legal thing na meron kang maging anak by means of adoption. So, hindi aso o pusa, dapat tao na kung saan i-adopt mo at palalakihin mo. I-raise mo siya. So, hindi ka matitigilan na physically, hindi inalaw ng Lord. Pero, again, maraming mga pamamaraan pa na maaaring gawin at kinikilala ng Biblia na pwede. At isa dyan, pinakamalapit ay adoption. So, supplication, kaya nang ginawa ni Hannah, nag-pray siya sa Diyos na bigyan siya ng anak. So, binigyan nga siya ng anak at pinangalanan niyang Samuel. Bakit? Dahil bigay ng Diyos. Diba yung ibig ng Samuel? Next is intercession. Now, let's be careful on dealing with intercession. Meron mga tinatawag na intercessory prayer. Yung iba ginawang simbahan yung intercessory. Ano daw sila? Prayer warriors. Na kapag sila yung nag-pray para sa'yo, sure na sure daw yun. Meron pa akong kilala, pag pinag-pray ka niya, mamamatay ka. So, marami daw klase ng prayer na malakas daw sila kay Lord. I don't believe that. Ano naniniwala doon? Ang malakas sa Diyos ay ang kabuuan ng kanyang iglesia. Pinagtama. Elder yan, kaya pag nag-pray yan, hindi din. Walang ganon. Huwag tayong gagawa ng ganon. Wala naman sa Bible. Yeah? Wala naman tayong nakita na yung prayer nito dinidinig versus sa prayer nitong isa. Huwag tayo magpe-pray na ipanalo mo ako sa sugal, ipanalo mo ako sa ganito, o kaya boksingero ka, magkalabang kayo, parehas kayo nagpe-pray na ipanalo kayo. Diba? Pareha pa kayong Kristyano. Pagdating sa ganung bagay, hindi natin do not use prayer to mock or fool God. Para lang ma-align siya sa gusto mong mangyari. Ang intercession din ay hindi rin yung turo ng Roman Catholic Church na a dead saint can pray for you. Diba? Padre Pio, panalangin mo kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ipagpanalangin mo kami. Hindi mo ganun yun. Alright? Mga kapatid, ang intercession ay buhay na santo sa isa pang buhay na santo. Ang santo tayo. Nakakaya lang sabihin kasi hindi naman mukhang santo. Diba? Dahil sa mga gawa. Pero tayo ang santo. Kaya kapag may nagsabi sa'yo, oy, santo, kunyari, Santa Sarin. Di ba talaga nagsasalta ng gano'n? Ipanalangin mo ako, yes, I can pray for you. I can intercede for you in prayer. Pero patay sa buwan, hindi pwede. Alright? Si Mary, hindi siya Beatrix. Hindi siya Mediatrix. Di ba? Hindi po tama yun. Ang intercession ay buhay sa buhay. Si Abraham ay one of the unique examples when he intercedes for Sodom. Ba, Panginoon, pag 50, lilipulin mo, da? Wala siyang kita. 40, 30, 20, hanggang kahit 5, wala. So, hindi niya na. Pero, ang Diyos tumutugon sa kanya. Minsan may kapatid, hindi niya alam ang pangangailangan niya. Yun ang nakakatakot. Hindi inaamin ng kapatid na may pangangailangan siya. What can you do? Ikaw na nakakaalam, you pray for him. You pray for him. Huwag mo sa kamay, kapatid. Napanalangin kita.
gusto ko lang sabihin sa'yo, pinapanalangin. Hindi man kita natutulungan sa paraan na gusto mo, pero gusto kitang tulungan sa paraan na alam mo, effective. Ano ba yung paraan na gusto mo? Pera ko, tangin mo ko. Wala ko eh. So, prayer lang. Oh. Pero hindi lang yon. Di ba? Hindi lang yon. 1 Timothy 2:1, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. You also intercede for the president of the land. Duty mo rin yun. You pray for the, hindi lang ministro sa loob ng simbahan, kundi ministro rin ng estado. Putos ng Bible yan eh. So ipanalangin mo yung mga leaders na bigyan sila ng kakayanan na magampanan yung minandato sa kanila ng salita niya. Alright? Mayroon gawin yung pagka lalagyan ka ng kulay. At hindi ka kulay nun. Diba? So next kind of prayer ay lamentation. So ito, madalas natin makikita sa mga patay-patay. Diba? So meron nga daw, sa China nga daw, dahil emotionless sila, nag-hire pa sila ng mga taga-iyak lang sa kanilang mga patay. Diba? Kasi hindi sila maiyak. So meron palang gano'n. No? Pero, ang lamentation ay biblical. Ano po ito? Yung expressing grief, sorrow, and distress to God. Isang klase ng lamentation ay kapag pinupunit ng mga sinaunang Hudyo, yung kanilang mga damit, tapos may abo dyan, nagkakalbo sila, papatira pa. Diba? Doon sa sakit. Diba? Ginawa rin ni David yun. Nalala nyo si David na matayan ng 8 days old na anak. Yung una niyang anak ay Bathsheba. Diba? Naglalament na siya. Hindi pa patay yung anak niya, pero dying na. Naglalament siya. Kasi talagang nakikipag-negotiate sa Diyos in prayer. Buhayin mo yung anak ko, Lord. So, hindi siya ginagalaw ng mga tao dahil alam niya, grieving or very sorrowful yung tao. Sana ganun po kayo, no? Mga kapatid. Pag alam niyo ang kapatid may pinagdadaanan at alam niyo hindi pa niya kayang makipag-usap, kahit gusto mo makipag-usap sa kanya, respect his or her privacy. Hindi mo siya kailangang guluhin. Kapatid, huwag ka masyadong mag-walk dyan. Iyan mo siya. Pagka yan, gusto na ng kausap, lalabas ng pusa yan. Hindi magsasalita yan, pero malalaman mo gusto niya ng kausap. So, ganun po, no? Maging sensitive po tayo, mga kapatid. Hindi lahat ng bagay na dadaan sa agad-agad nag-uusap. Diba? So, kapag ang kapatid nag-mourn, naglalament, let him be. Let her. Wala naman nagbabawal sa ating umiyak. Diba? Wag lang yung worship service. Tapos ko muna. Pero yung hagulgul ka, sa iyo, in your own, because of your experiences, you can do it. And ang pinaka-best audience niyan ay ang Diyos. Dahil siyang may magagawa. On whatever experiences you are facing. Diba si Job, yan din yung prayer niya sa Job 3. At kita naman natin na wala pang nakikiramay sa kanya. Naglalamit na, wala pang nakikiramay. Yung mga kaibigan pa niya, sinisisi pa siya. Meron kang ginawa, no? May kasalanan ka eh. Hindi pwedeng ganyan. May mga ganyan pa. Diba ganyan din ang ginawa kay Horatio Spafford na nag-compose ng It Is Well With My Soul? Kaya mga kapatid, huwag tayo magpapapekto. Kunyari, pinapadahan tayo ng Diyos sa mga ganyan. Tapos, yung mga tao na supposedly, sila sana yung nagpo-comfort sa atin, sa kanila pa natin narinig yung hindi tama, diyan natin mas makikita na ang kailangan ko lang audience sa aking pinagdadaanan ay Diyos. Kaya mga kapatid, practice this. Lament. You don't need to have funeral. Para gawin mo ito. Sometimes, very bitter situations in life, we can use the prayer of lamentation. Isa pang klase ng lament is when you see evil seemingly winning over good. Nakita niyo ba yon yung pinakahuling balita na
yung stepfather, di ba? Tapos yung asawa niya nasa abroad, yung anak ng asawa niya na bata, ang pinakabata ay parang 4 anyos. Tapos araw-araw nire-rape niya. We as Christians can lament to God, gaya ng ginawa ni Habakuk. Bakit mo hinahayaan, Panginoon, na ganyan yan, mga yan? Bakit binubuhay mo pa sila? Magpapag-pray mo yung rapist na makakilala si Jesus. So, meron din tayong prayer of imprecatory. Hindi ko sinama dito dahil controversial pa. Pero meron din imprecatory prayers. Ito yung prayer na hinihiling mo na tapusin na ng Diyos yung buhay ng taong lubusang masama. So example, kung nabubuhay ngayon si Adolf Hitler at ginagawa niya yung mga ginawa niya noon ngayon, ipag-pray mo ba siya na makilala niya si Jesus? Of course, you will pray na mamatay na siya. You're not doing it because you are very hateful to that person. Because you are doing it because you know thousands of people every day are dying because of that person. Kaya mawala na siya dapat. Kaya nga ang mga korte sa Amerika, kapag ang hatol sa guilty ay mamamatay ka o ikaw ay i-electrocute. Sine-electric ka, may ganyan pa eh. Parang sa Northwest North Carolina. Pero meron pang ganon. Sinasabi ng judge sa kanila, meron ka bang religion? Ano man ang religion mo, doon ka na makakapag-plead ng mercy. Doon sa Diyos. Pero dito, sa lupa, hindi ka mapapatawad ng batas. Kaya mamamatay ka talaga. So example ng lamentation ay yung sa Psalm 13:1-2, How long, O Lord, will you forget me? Forever. Kaya prayer of lament din, yung si Jesus sa kanyang 7 last, uy, mahal na araw, 7 palabras, di ba? Ano yung sinasirabi niya doon? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ama, bakit mo ako pinabayaan? It's also a prayer of lament. Extreme sorrow po ito. At sa buhay natin, nakakaranas naman talaga tayo ng very sorrowful moments. Di ba? You're happy now, tomorrow you may not. Pero, good thing is, another morning will come and it will change. Ano ang sabi ng Psalm number 30? For weeping is just for a moment or for a night, but joy comes in the morning. Ano pong point sa lahat ng ito, mga kapatid? Alam natin na marami ang mga reason para tayo ay mag-pray. Sa dami ng mga paraan o mga iba't ibang kategorya ng prayer, maraming reason kaya hindi tayo mawawalan ng reason para manalangin. So always pray. Yan ang sinasabi ng Bible na pray without ceasing. Hindi wala ka ibang ginawa kundi mag-pray. But in just simple experience na nararanasan mo, whether new or repeated, you pray to God, you thank Him. Lord, thank you. Humahangin at mainit ngayon. So simpleng ganoon is a prayer. Pero may maganda akong gustong i-share na sinabi ng isang South Korean pastor. Ito po ay reforma. Pero maganda yung sinabi niya dahil ito yung gusto ko rin na maging definition ng Bible. So mula ito kay Park Sung-be sa kanyang sinabi sa Gyokje yung Songhang Wanjung Comic Kingdom, Reform Spirituality, A Korean Perspective, Hermit Kingdom, Resu 2003, page 100. Sabi niya, prayer is not a means to manipulate God. Hindi daw ito kasangkapan para kontrolin natin ng Diyos sa kung ano ang gusto niya na gawin natin. Prayer is not a means to manipulate God, but a way to submit to His sovereign will. Nagpe-pray ka para malaman mo ano yung will niya, hindi ang will natin. At sa pamamagitan daw ng prayer, ang believer ay nakakapag-participate sa redemptive work habang tayo ay nako-conform to the image of Christ. Yung pala ang relation niya sa salvation. Kaya when we pray, nakakapag-participate tayo sa nagliligtas na gawa ng Diyos. And redemptive work does not only apply to salvation of
souls, ha? Kasama rin sa redemptive work yung nararanasan natin ngayon. Even sanctification is also a redemptive work. Tandaan natin, may final redemption pa. Ano yung final redemption? Yung glorification. Yun ang huling kaligtasang dadanasin natin. So, kapag tayo ay nananalangin, nakakapag-participate tayo sa nagpapatuloy na gawang pagliligtas ng Diyos habang tayo ay unti-unting nagiging image of Christ. Let us just be positive on this, brothers and sisters. Sometimes, china-challenge natin ang kapwa natin. Dapat kamukha ka ni Kristo. Tapos, ang ibig mong sabihin, past tense. Nag-gets niyo ako? Dapat kamukha mo si Kristo. Balik mo sa Kanya, ikaw ba kamukha mo na? Ang point, sinasabi mo siya in past tense. Parang dapat ganun na. You forget that it's progressive. Kaya may reasons pa rin para masabi natin na, ito, kulang pa siya sa ganito. Immature ka pa sa ganitong bagay. That's fine. That is fine. Huwag mong gawing big deal yun. Nagkamali yung kapatid mo, nalaglag ang emosyon, nalaglag ang kalagayan. Huwag mong isipin na parang nabura na sa isip mo lahat ng magandang ginawa niya. At yun na yung pumalit, yung nag-iisa na yun. At yun yung gagamitin mo sa kanya para sabihin, hindi ka nakarapat dapat dyan sa ginagawa mo. No. Ang nagsasabi noon ang hindi karapat dapat. Hindi niya naiintindihan that conforming to the image of God is a progressive work. So be patient sa sanctification ng iba. Yan lang ang masasabi ko. Kasi nagpapasensya rin naman ang iba sa'yo. Di ba? Isipin mo ang mga taong nagpapasensya sa'yo. Suklihan mo rin ang pagpapasensya. At kakalimutan mo dapat sa isip mo na meron kang deserve na kahit ano para hindi ka magdedemand. Hindi ka magdedemand. Diba? At pag gano'n ang isip mo, mas magiging thankful at grateful ka pa sa Lord. At lalong magiging maganda ang kulay ng iyong prayer. So these are my 4 challenges before I end. Una, regular daily communion with God. Araw-araw manalangin, gaya ng ginagawa ni Daniel. Corporate prayer. Sumali din tayo sa church para makapag-participate tayo sa mga corporate prayers. Family prayer. Turuan ng mga anak. I-lead ang mga pamilya sa panalangin. Maganda itong simulan pag ikaw na yung leader ng family at Christian ka. Umupo kayo ng family. Pero yung family na galing na kayo sa iba't ibang larawan at ipipilit mo ang family worship, hindi pa siya solid. Maganda kung i-work out pero hindi pa siya solid. Pero ang pinakamaganda, di ba, may kapatid na yung kakasal, di ba? Masisimulan yan sa ganyan. Kasi parehas na in mutual agreement, tapos magkakaanak, matuturuan na, di ba? 3 years old, tinuturuan na ng omnipotent. Pag 5 years old, amil, private, post-meal, ang dami na. Hindi naman sa gano'n. No? Ang point is, nagkakaroon siya ng Christian education na natututunan niya sa magulang mismo. At secret prayer. Ano po yung secret prayer? Yung private mo, ikaw at ang Diyos ka. And I would also like to suggest something, though unorthodox, pero para ma-maintain mo ang isang good composure of prayer life is you should have an accountability partner. Accountability partner will always check on you whether you are performing these disciplines. At ang pinakamaganda dyan, kung engage ka na sa kanya, siya na, diba? Or kaibigan mo na kapares mo ng kasarian, siya na. Diba? So, pero hindi yung pinaka-idea. So, yun po yung ating mga challenges for that. Next Sunday, ang pag-uusapan po natin yung last topic ng what do you call it? Nito, ng chapter 22, bakit Sabbatarian tayo? Bakit Lord's Day o Sunday ang Sabbath Day? Then, next Sunday, ay i-request ko na simulan natin yung, hindi ako magka-Sunday school, but just a devotion
dahil pagod tayong lahat galing sa camp. So, bigay natin yung oras na yung para makapagpahinga kayo ng maayos. So, we can begin at 10, pero devotion lang siya. So, it's just an isolated topic. Hindi naman part ng corporate worship ang Sunday School. Let's go to the Lord in prayer. Maraming Diyos at pasalamat po kami sapagkat tinuruan niyo kami kung paano manalangin. At binigyan niyo kami ng mga example ng panalangin sa Biblia na pwede po namin gawing template para kami po ay makapagpanalangin ng naaayon sa inyo pong pamantayan at hindi lumagpas sa dapat po namin hingin. Yamang alam namin na hindi mababago ang kaloob mo o kalooban mo, ngunit maaaring sa pamagitan ng panalangin, malaman namin ito upang hindi kami maghangad ng taliwas sa iyong kalooban at ganoon din ay matutunan po namin maging kontento sa kung anuman ang niloloob mo sa bawat isa. Sana po ay nakinabang kami sa katotohanan nito at lalo po namin mabigyan ng importansya ang panalangin bilang gawa ng pagsamba at bilang kasangkapan ng iyong biyaya. Maraming salamat po, O Diyos, at ito ang talagang sa mga